Bukod nga pala sa mga passenger, binabatuan nga rin pala kami ni Angkas ng mga padala booking. Yun nga lang, yung isang padala na pumasok sa akin na mali yung pin. Sa May Kawayan, Bulacan ako pumunta, sa Valenzuela pala dapat dadalhin. Pero bago kami magkaarigluhan ng aking customer, dito muna tayo sa aking first booking. Papunta ng Marilao, Bulacan guys, yung unang pumasok sa akin. 124 pesos yung total fare. 2.2 kilometers naman yung layo nung nagbook sa akin. Tinawagan ko kagad si passenger, gamit ko yung Ejeyas intercom na bigay sa akin ni Albel. Salamat sa iyo Albel, mabuhay ka, mas pinadali mo yung communication ko sa aking mga nagiging passenger. Kaya walang kahirap-hirap sa communication, nagkita agad kami dito ni ma'am. Shower cap at helmet agad yung inabot ko. Syempre hindi mawawala dyan yung pag-alalay sa pagsakay. Review din muna ng mapa para mas mapadali at maiwasan yung mga heavy traffic sa kalsada. Nung umokay na si ma'am, piniga ko na yung silinyador bago pa kami abutan ng ulan. Alam nyo naman, yan ang isa sa mga pinakakalaban ng mga MC Taxi delivery rider, ang malakas na ulan. Buti hindi kami nabutan, umaambon-ambon na nang marating namin tong drop-off location ni ma'am. Napakaway pa siya sa camera nang nagpaalam akong okay lang ba na nagbablog-vlogan ako ma'am. 150 yung ibinigay niya, 26 pesos naman yung naging tip ko dyan. Gumilid lang ako saglit, maya-maya may pumasok na booking. Yung booking na to, siya rin yung passenger ko kanina, kaya natawa na lang kami nung kami ay nagkita. Hindi akalain ni ma'am na saglitan lang pala matatapos dito yung pinuntahan niya. So ano pa nga ba, doon ko lang siya ulit ihahatid kung saan ko siya sinundo kanina. 8.4 kilometers yung distansya, 29 minutes naman yung estima ng mapa. Hindi pa kami nakakalayo, bumagsak na yung nagbabadyang ulan kanina. Kaya eto, itinabi ko na muna para makapag-raincoat kaming dalawa. Inassist ko na rin si ma'am sa pagsuot ng raincoat. Yan ang tatak Angkas, talagang maalaga sa mga nagiging passenger. Pati yung cellphone at camera ko, binalutan ko na nga rin pala ng plastic ng yelo. Nung protektado na kami sa ulan, sinakay ko na si ma'am at binaybay na yung daan. Maya-maya lang, wala na rin palang ulan pagdating namin ng May Kawayan. Tuyong-tuyo yung daan, halatang hindi dito umulan. Kaya naisipan namin na alasin na lang yung suot na raincoat namin ni ma'am. Inassist ko nga rin pala siya sa pagtanggal ng raincoat. Thank you nga rin pala sa iyo ma'am, tinulungan mo ako sa pagtiklop. Saktong-sakto nga yung paghubad namin ng raincoat, biglang umambon, aray ko. Pero hindi na namin pinansin, mahina lang rin naman to. Sabi ko suot na lang ulit tayo ma'am pagka lumakas to. All goods naman kasi hindi kami inulan hanggang sa marating tong drop-off location ni ma'am. Bigla na naman niya akong inabutan ng 150 na dapat 123 lang. Sinabihan niya ako na ifa-follow kita kuya, kaya eto binigyan ko siya ng sticker ko. Salamat sa pasobra mong ibinigay ma'am. After nyan may pumasok na naman. 66 pesos, around Valenzuela lang din. Hindi ko na pinakita sa camera si ma'am, nahihiya daw siya nung nagpaalam ako. Diretso alis na din siya. I-wallet din kasi yung payment niya. May biglang tumabi sa akin dito, pahingi daw ng sticker. Siya si Mark Anthony Ragos. Shoutout sa'yo, mabuhay ka kaibigan. May nagtanong din sa akin dito, isang Angkas biker na nanakawan ng cellphone. Kaya tinuruan ko lang din muna siya kung paano mag-change number para makabiyahe na ulit siya. Then umalis na ako, may panibagong tatrabahuin na naman kasi na pumasok. 50 pesos lang to, gurami kung tawagin. Pagdating ko dito, nandito na rin nakaabang sa akin si sir. As usual, check na naman ang mapa bago umarangkada dito sa kanilang area. 50 pesos, kaya malapit lang, nasa 2 kilometro. 2 kilometro, yung biyahe namin wala pang 10 minuto. Pagdating dito, wala nang babayaran si sir kasi nagbayad na siya sa akin kanina bago sumakay. Kaya nagpaalam na lang ako na nagbablog ako, okay lang naman daw. Pag complete ng trip, pumunta muna ako dito sa isang malapit na gasolinahan. Nagpakarga lang ako, 120 lang. After nyan, bumalik lang ako kung saan ko din wrap up yung passenger ko kanina. Pinasukan ako dito ng isang padala na may tip na 50. Di ko inaasahan, may biglang lumapit sa akin na isang kakilala. Siya si Mark Anthony de la Cruz, isang kababata ko mula sa Cabyawan, Plaridel, Bulacan. Nakakatuwa lang na makita ulit ang isang kababata. Tinimbre lang ako ng kanyang kaibigan. Naispatan daw ako sa Petron kaya agad siyang tinawagan at ako naman ay kanyang pinuntahan. Maghiwalay agad kami kasi parehas kaming may booking. Pinuntahan ko na dito yung padala na pumasok sa akin. Isang foldable table na padala ang aking dadalhin. Nilagay ko dito sa harap, tinalian ko na muna. Nakalimutan ko kasi yung packing tape, hindi ko pala dala-dala. Pag-check ko sa mapa, nasa 8 kilometro yung distansya. Kaya naisipan ko munang itabi at bumili sa tindahan ng packing tape. Buti na lang meron dito, 35 pesos yung halaga nito. Packing tape ang pinaka-importante sa mga ganitong senaryo. Sobrang halaga nito, lalo na kung puro padala yung mga pumapasok na booking sa'yo. Kaya Angkas kasi, nakilala talaga sa paghahatid ng mga passenger, may booking rin kaming padala. Kaya anytime pwedeng-pwede kayo mag-book ng padala. On the spot na to, wala nang kasabay. Door to door, ihahatid namin ng safe to sa inyo. Kaya etong padalang pumasok sa akin, nang ma-secured ko na, ay ibabiyahe ko na. Confident na rin akong dalhin kasi alam kong hindi na to mahuhulog sa akin. Kaya kung may mga followers tayo dyan na nagbabalak, nagpaplano, na gustong sumideline kay Angkas, sa September 20, na dyan
kami sa North Caloocan. Comment lang dito sa gustong mag-try. I-add ko kagad kayo sa GC para sa update ng onboarding dyan. So this time naman guys, narating ko na itong drop-off location ng foldable table. Buti na lang, tali lang muna yung tinanggal ko, hindi muna yung packing tape. Bigla kasi kung nakareceive ng mensahe na mali daw pala yung pin, aray ko. Kaya sinabihan ko si ma'am na i-complete ko na tong trip at i-book niya na lang ako ulit. All goods naman guys kasi unang book niya pumasok agad sa akin. Pinabook ko ulit to kasi nasa 3.8 kilometers yung layo nito. Humingi naman si ma'am ng pasensya. Babayaran naman daw niya ako basta ihatid ko lang daw yung padala niya. Sabi ko, no problem ma'am, no worries, ihahatid ko ng safe to. Kaya nung naihatid ko dito, napamessage si ma'am na sir, salamat ng madami. Ingat po, God bless. Yung payment pala nito guys, cashless, 70 pesos. Direct na yan sa angkas wallet ko pag complete ko ng trip na to. After nyan, nakaramdam na ako ng gutom sa mga oras na to, kaya napakain muna ako dito sa isang tapsilugan. Saktong-sakto nga pag-order ko, bigla namang bumuhos yung ulan. Kaya sigurado, masarap to higupan ng mainit na sabaw. At habang kumakain, may isang kaibigan ang tumawag sa akin. I-shoutout ko daw yung anak niya na si Zain Maverick Eniran na alias Moy Moy. After nyan, open na ulit ng apps, layag na ulit sa kalsada. 84 pesos mula Valenzuela, papunta ng Maykawayan, Bulacan. Nasa 1.7 kilometers yung tinakbo ko nang marating tong pick-up location ni ma'am. Pagkasakay niya, umalis agad kami dito sa baluarte niya. Medyo nag-aalangan nga ako sa aming dadaanan. Papasukin kasi namin yung Bulak Road kung saan may naagawan ng motor nung nakaraan. Naagawan ng motor yung isang vlogger na dumaan dito. Pero tingin ko safe naman na ngayon kasi medyo maaga-aga pa at nahuli na rin naman na yun. Pero hindi maaalis yung kaba. Talagang harurot na lang pagka madilim yung area. At eto, safe naman kaming nakarating dito ni ma'am. Yung 84 pesos niya, direct na yan sa angkas wallet ko. Malapit na rin sa bahay namin to. Nasa 3.5 na kilometro. Nakapitong booking ako sa buong biyahe kong to. Hindi ako nagbabad ngayon masyado sa kalsada. Hapon na rin kasi ako nagsimula. Kumbaga half day na biyahe ko lang rin to. Yung kinita ko, okay na rin naman para sa saglit na pagbabiyahe ko. Sa mga solid viewers nga pala natin dyan na nakasuporta hanggang ngayon, maraming salamat sa inyo kasi magti 350,000 followers na tayo. Hayaan nyo pagka pumaldo, hindi ko kayo kakalimutan. Lalong-lalo na yung laging nagsishare ng mga video ko. Tinatapos yung video hanggang dulo, nagko-comment, nagre-react. Maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama at dahil dyan for more video, follow pa more.